Gandang araw mga kapuso, episode 34 na tayo ng Stolen Life, araw ng Huwebes. Sabi nga ni Mamita, kinakailangan na raw niyang bumalik at pumunta nga ng presinto dahil nga umaapela itong si Para. Ngayon sabi naman ni Darius, kailangan kitang samahan Mamita. Love, bakit? Ba't kailangan mo umuwi? Sana naman naiintindihan mo ito, Lucy. Love, kasi pinatay ng pinsan mo si Vince. Kaya kailangan kong samahan si Mamita. Hindi siya pwede mag-isa. Laban to ng pamilya namin. Eh sabi naman ni Joyce, pasensya ka na bro ha. Buti na lang talaga hindi rito pumunta si Darius dahil kung hindi, sila ang papanigan ko. Syempre sila ang sasamahan ko. Sabi naman ni Fake Para, okay lang sa akin yun bro. Kasi alam ko naman talaga na naiipit ka sa sitwasyon. Ang importante sa akin, nandiyan ka, nakaagapay ka sa akin. Alam ko naman na sa akin ang suporta mo eh. Hindi mo ko babayaan. Siyempre natural. Kapag nandito si Mamita sa si Darius, sila ang lalapitan mo para hindi tayo mahalata. Ngayon dumating na yung lawyer, sabi, Mrs. Rigor, nandito nga pala yung police para escortan ka papunta sa city jail. Sabi ni Joyce, bro, dadalhin ka na sa city jail? Umiyak na silang dalawa. Oo bro, dadalhin na ako doon. Sabi naman ng lawyer, kasi nga mabigat nga yung kaso sa kanya, murder case. Pero wag itong mag-alala dahil nga asikasuhin ang kaso nito. Hanggang sa ito na nga, kinuhanan na nga siya ng thumb mark bilang pagpirma. Meron na siyang pinilapan sa mga form. Tapos kinuna na rin siya ng litrato at nagsuot na nga siya ng uniforme sa loob na ng city jail. Kaya nagpalit na siya ng suot niya. Hanggang sa dinala na nga siya sa kanyang kulungan. At eto, talagang napapaiyak na lamang siya sa mga nangyayari. Dahil nga hindi dapat siya nandiyadyaan kundi dapat si Para, yung totoong Para. At eto, nagdabog nga tong Para. Ibinagsak na lang yung gamit sa may kama. Oh, love, kanina kapag ganyan, ba't ba maitang ulo mo? Love, hindi ako galit sa'yo. Galit ako din sa Para na dahil sinisira niya yung araw natin. Okay, sige, naiintindihan ko. Kaya alis na lang ako. Teka, alis ka na naman. Kararating lang natin Tinawagan kasi ako ni Joyce, kailangan niya ako sa shop. Siya nga pala, speaking of Joyce, dalimutan na natin yung pinabibili niya sa atin. Naku, pabayaan mo na yun si Joyce. Okay lang naman yun kahit na hindi natin bilhin yung halaman niya. Mukha siyang halaman, dami-dami ng halaman sa shop Nagbumukha na nga siyang paso Love, di ka man lang ba natatawa sa joke ko? Love, tingin mo ba sa panahon na to matatawa pa ako sa joke mo? Para sa best friend mo, gino-joke mo siya? Ngayon ko lang talaga to narinig Sabi ni Fake Lucy, makalis na nga, baka kung ano pa masabi mo sa akin, baka mag-away pa tayo. Ngayon eto na, sabi naman ni Joyce, nanggaling na sila dito, di ba kakauwi lang nila, kaya dadalawin ko lang yung kaibigan ko. Kaso Ma'am Joyce nahuli na kayo kakaalis lang dito ni Ma'am Lucy. Ganun ba? Wala nga po siyang pasabi na meron silang padala galing sa iyo hindi na ako nag-e-expect doon kasi bruha siya. Ano bruha? Bruha kasi alam mo naman tawagan namin bro, di ba? Ibig sabihin ng bruha. Bro for short. Grabe talaga yung biruan ninyong magkakaibigan, no? Oo, ganun talaga kami magbiruan, sabi ni Joyce. Ngayon sabi ni ni Isaac, kaya ho pala tinawag niya kayong mukha daw ko yung paso. Sinabi niyo yung kanina? Opo, mukha daw ko yung paso dahil marami na raw kasi kayong nakakasalamuhang halaman sa may shop. Walang niya talaga yung babaeng yun Teka, sinusubukan ako ite-text ko ngayon. Oy Ma'am Joyce, wag na. Nakakatoto eksenang to Ay, nako, sige, Asya, pigilan mo ako. Nanananching na grabe. Nako Ma'am Joyce, huwag niyo itong hayaan na gawin ko to sa inyo. Grabe, niyayakap niyo. Ito namang si Joyce, gustong gusto. Loko-loko din Sige, sagad pa. Sandal pa kay Isaac. Loko-loko Samantala ito isang inmate, galit na galit sa kanyang bisita. Sabi niya, ginapang niya yung babae Siguro talaga itong inmate na to napatay niya asawa niya. Kasi nga nahuli niya na nagtatalik nga yung kabit sa yung asawa niya. At ito, dumating na nga si Fake Para. Nakita niya yung Fake Lucy, sabi niya, ikaw pala tong may dalaw sa akin. Ikaw lang pala. Bakit? Sabi naman ni Fake Para, na-miss mo ba ako? Sabi ni Lucy, bakit mo sinasabi na self-defense lang ang nangyari? Sabi naman ni Fake Para, well, thanks to you.
nabigyan mo ko ng dahilan para umapela. Makakalabas din ako dito sa bilangguan, maghintay ka lang. Tutulungan ako ng batas. Dahil pinagtanggol ko lang ang sarili ko sa asawa ko. Sabi ni Fake Lucy, well, hindi mangyayari yun. Dahil dito ka na mabubulok sa kulungan. Sabi ni Fake Para, well, tingnan natin. Teka lang, Para, hindi pa ako tapos sa'yo. Siya nga pala, nagkatikiman na kami ng asawa kong si Darius kung nasa bakasyon kami. Sobrang galing niya. At hindi lang yun, sobrang sarap pa. Loko-loko talaga yun, no? Siyempre, naluluha na yung Fake Para. Sabi, gumawa na nga kami ng bata saka baliw na baliw sa akin. Kaya naman, ginalingan ko rin yung performance para mas masarapan din ako, pati rin siya. Sabi niya. Ngayon, humarap itong Fake Para, talagang nag-iipon na ng galit. Samantala, dumating na nga itong si Joyce, pumasok na nga sa loob dahil nakita niya nga itong si Darius na papasakin na nga ng sasakyan. Joyce, siya nga pala, hindi namin nabili yung pinapabili mo. Okay lang, Darius. Hindi ko na naman kailangan. Siya nga pala, si Lucy, hindi mo na naabutan. Asawa ko. Tinawagan ka niya kanina. Pupuntahan ka raw sa shop. Naku, Darius, hindi naman yun tumawag sa akin. Hindi naman kami nagkausap. Talaga ba? Oo. Hindi nga siya pupunta ng shop Kung gano'n, saan pupunta yun? Buti pa, Darius, tawagan mo na. Sinampal na ni para yung Fake Lucy. Ikaw dapat ang nakakulong dito, walang niya ka, mang-aagaw ka, malandi ka. Ikaw dapat ang nakakulong dito, inagaw mo ang buhay ko, baliw ka, sabi ni Fake Lucy, no? Huwag kang gumagawa ng istorya. Ha? Sinasabi mo na ikaw ako? Ikaw dapat talaga nakakulong dito. Ngayon, tinawagan na nga ni Darius, sabi ni Darius, nagre-ring lang yung phone, hindi sinasagot ng asawa ko. Sabi ni Joyce, Darius, eto na, talagang nakaladkad dito si Lucy, si Fake Lucy, talo siya dito sa bakayan na to napasubsob pa nga siya sa may lamesa Ngayon, inawat na sila ng mga pulis. Tama na yan, tignan nyo na yung away. Ngayon, nagkaroon tuloy ng pagkakataon yung isang inmate na tumayo kasi tatatlo-tatlo na yung pulis sa loob nabantay Kinuha yung yung baril na nakasakbit dun sa may tagiliran ng pulis, sinigit at hinostage yung pulis. Sabi niya, itigil niyo yan, nagpaputok. Sabi mamamatay lahat ng mga agaw. O kasi nga ang tingin niya doon sa dalawang babae, kina Para at Lucy, mga agaw sila, isa doon ang kabit. Kasi siya kasi pinagtak sila yung inmate niya. Natakot tuloy sila, natahimik sila sa kanilang bangayan. Takot na takot sina Fake Lucy at si Fake Para dahil nga sa mga nangyari. Tapos ito na, sabi ni Joyce, sige na, ako na muna ang tatawag kasi nga sabi ni Darius, o diba Joyce, tawagan mo siya sa may shop. Okay, sige, tawagan ko. Ngayon, ang nakasagot, isa sa mga staff niya na hardinera. Ma'am Joyce, ano po yun? Hello, nandiyan na ba si Ma'am Lucy mo? Nakarating na ba dyan? Wala pa po, Ma'am Joyce ganun ba? Okay, sige, thank you. Ayun, speaking, sabi sa'yo Darius wala yun sa shop, hindi yung pupunta doon. Kasi nga hindi nga kami nagkausap, hindi nga siya tumawag sa akin, di ba? Sabi naman ni Darius, saan naman ang galing yun? Saan naman napunta yun? Sabi niya, nag-aalala na sila. Kasi nga, nagsinungaling si Lucy. Sabi niya, may kipagkita raw siya kay Joyce at kailangan daw siya sa shop. Pero wala naman pala siya sa may shop. Sabi nga ni Joyce. Kaya kay nahinala kung saan siya pumunta. Samantala, pumunta na tayo dito sa may city jail na kung saan sabi ng pulis, bitawan mo ang kasama ko. Sabi ng inmate, bitawan pala, binaril sa may puso. Patay na yung pulis. Tapos babaril pa sana yung nasa likuran ng pulis. Tapos lumuhod na tong si yumuko na tong si Fake Para. Nabaril na. 2 heads down. Double kill. Samantala, nag-aalala si Aling Bering kung ano nangyayari. Tawag ng tawag si Darius, hindi pa rin sinasagot ni Lucy. Sabi naman ni Aling Bering, ano po ba talaga nangyari? Sir, nag-aalala ho ako. Buti pa, Aling Bering, pumunta po kayo sa bahay. Kunin niyo po si Cheska. Alis na ho ako. Kung maaari lang po, wag niyo po itong sasabihin kay Mamita. Ayoko mag-alala siya. Ayoko malaman niya. Kasi nga nasagot na nga ni Lucy yung tawag ni Darius. Hello, love. Tulungan mo ako, please. Nasaan ka ba, love? Saan ka ba napunta? Ano yun? Ba't meron ako narinig na putok? Nandito ako sa presinto, love. Hostage kami. Kaming dalawa ni Para. Pumunta ka na dito, love. Pakiusap. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Papatayin niya kami.
eto, binugbog ng inmate ng pulis na hinostage niya, tapos binaril sa may muka. Kaya nag-alala lalo si Darius, natakot siya sa nangyari.